More homegrown technologies from the Crop Science Cluster of UP Los Baños, hatid sa inyo ng Mag-Agri Tayo. Ayon sa Bureau of Agricultural Statistics, ang talong ang pangunahing gulay sa Pilipinas. Ito ay may volume of production na 159 metric tons na itinanim sa mahigit 20,000 hectares at nagko-contribute ng 2 billion pesos sa ating economy. So ito ay pagkain ng mahirap at mayaman at ito ay mataas ang composition sa fiber, minerals at antioxidants. Kaakibat ng pagtatanim at produksyon ng talong ay ang mga peste. So, ang FSB o Fruit and Shoot Borer na may pangalang Eucinodes orbonalis guinea ang pangunahing peste ng talong. So, malaking kalugihan na umaabot sa 50 hanggang 70 bahagdan ang epekto ng FSB at ito ay nagiging sanhi ng pagbagsak ng ani ng bilang ng mga bunga ng talong at maaaring hindi na siya ipagbili. So maaari nitong pinsalain ang katatanim na talong at maaari magpatuloy ito hanggang sa panahon ng pamumunga. Ang mga batang FSB larvae ay kumakain muna sa dahon ng talong at talbos at dahilan ito ay upang maluoy at malanta. Kung ito ay makapasok naman sa bunga ng talong, ito ay patuloy na lalaki at magkakaroon ng sira na magiging dahilan upang hindi na ito mabili at makain ng mga tao. So hiling ng mga magsasaka sa mga siyentista ang pagtuklas ng paraan kung saan mapupuksa ang mga FSB nang hindi magkakaroon mangailangan pa ng dagdag na gastusin. Ito ay sa dahilang ang manual na pag-aalis ng mga sirang talbos at bunga ng talong at ang paghuli sa mga insekto gamit ang pheromone trap ay karamihan ay hindi epektibo o hindi sapat. Ang malawakang paggamit ng pestisidyo sa beyond the recommended rates and frequencies ay madalas na nagiging sanhi ng mga usaping pangkalusugan at kapaligiran na nakadadagdag pa ng umaabot sa 20% ng kabuang gastusin ng produksyon. Sa ngayon, wala pang commercial variety ng eggplant na may mataas na antas ng panlaban o pananggalaban sa EFSB dito sa Pilipinas. Ang ibig sabihin nito, ang FSSB-resistant talong ay mahirap na gawin gamit ang mga dikas na kaparaanan o conventional methods. Sa pamamagitan ng biotechnology na isulong ang pagpapaunlad ng FSB-resistant talong. So ang Agricultural Biotechnology Support Project 2 o ABSP ng USAID na nakabase sa Cornell University ang namagitan upang makabuo ng collaborations mula sa public and private institutions sa India, Bangladesh at Pilipinas at makagawa ng BT eggplant na maaaring makasagot sa problema ng FSB sa talong. So ito ay isang alternatibong paraan kung saan ang mga magsasaka ay maaaring makinabang sa pag-aning ng mataas na uri ng bunga ng talong at mataas na bilang ng ani. Maaari din silang makatipid sa halaga ng produksyon dahil sa kakaunti o hindi nagagamitan pa ng pestisidyo laban sa FSB. Ang FSB-resistant eggplant ay tinatawag ding BT eggplant sapagkat ito ay mayroong BT protein na siyang panangga laban sa FSB. Kapag ang FSB ay kumain ng dahon o talbos o bunga ng FSB-resistant talong, ang FSB ay mawawala ng ganang kumain hanggang sa ito ay mamatay. Let me emphasize na ito ay, ang target lamang nito ay ang FSB at hindi ito makakaapekto sa tao. Bago pahintulutang gamitin sa paraang komersyal, tinitiyak ng mga siyentista na ito ay sumailalim sa masusi at maraming pagsubok at iba pang pagtatayang pangkaligtasan dito sa Pilipinas.
Sa kasalukuyan, natapos na ng aming mga collaborators from India ang food and feed safety data at kanilang napatunayan na ito ay ligtas na gamitin. Sa ngayon ay nasa research and development phase pa ang aming project at mayroon kaming mga advanced resistant lines ng Mara and Dumaguete Long Purple na siyang varieties na aming hopefully ay mai-release. So target po namin na makagawa ng open pollinated at hybrid varieties na siyang aming i-release sa mga magsasaka. Ang banana ang pinaka-importanting fruit crop natin dito sa Philippines. And actually, ito ang #1 fruit export natin. Among the banana cultivars, ang lakatan ang pinaka-importanteng dessert banana. Dessert ito ha, hindi cooking. Ang other dessert bananas ay bungulan, latundan. In terms of plantings, lakatan pa rin ang #1. Ang mga problema ng lakatan banana ay unang-una yung virus diseases, bacterial diseases, and soil-borne diseases. Among the virus diseases, banana bunchita virus ang pinaka-importante and the most destructive among the virus diseases. Ang banana ay hindi natin pwedeng gamitan ng conventional method ng pagpapalahi kasi ang mga banana ay unang-una ay sterile or walang buto. So hindi natin siya pwedeng gamitan ng crossing or hybridization work. Ang pwede lang natin gamitin sa banana para mabago natin ang klase nito ay ang paggamit ng biotechnology. In our case, ang ginamit namin ay radiation-induced mutation and somaclonal variation. Ang radiation-induced mutation ay isang klase ng teknolohiya na kung saan ang nuclear energy ang ginagamit natin para magkaroon ng pagbabago sa saging. So, with radiation-induced mutation, kaya nating baguhin ang genetic makeup ng saging. Hindi ito kagaya ng ibang klase ng biotechnology na meron tayong inilalagay. Ang radiation-induced mutation ay babaguhin natin ang genetic makeup sa pamamagitan ng radiation technology. Ang isa pang way ng pagbabago ng saging ay ang tinatawag nating somaclonal variation. Ito naman ay makukuha natin sa pamamagitan ng tissue culture. So, with the tissue culture process, maaring magkaroon ng mga changes na stable. So, and that is somaclonal variation. In layman's, ito ay tinatawag nating mga mutation, na ang pagbabago naman ay inherent sa plant. Ito din yung nasa plant, pinapabilis lang natin ng radiation and ng somaclonal variation. Ang pananaliksik namin sa banana ay nagsimula noong 1997 with the support from the International Atomic Energy, and then itinuloy ito ng support galing sa PCAR DOST. So from 1997 hanggang ngayon, patuloy pa namin ginagawa. And nandun na kami sa stage na ini-evaluate na namin sa field ang performance ng mga resistant lines. So meron na kaming mga promising selections and these lines ay tinetest na namin sa field. So in 2 years' time, ang mga lines na ito na resistant sa virus ay maaari nang magamit ng mga magsasaka.